Kamusta mga Kamaynila, mga Iskonians dyan? Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa pinakamatinding ilang minuto ng buhay mo. O sana wag kang mabore ha. Ako ang host mo ngayon, si #WalkWithLan at pag-uusapan natin si Yorme Isko Moreno Domagoso. Oo, siya ulit, siya ang ating paborito. Siya from the very start, no? Supporter niya tayo hanggang ngayon. Kahit po minsan nag-vlog po tayo ng mga accomplishments at not so accomplishments sa mga kalaban niya, hindi ibig sabihin po noon ay lumipat na tayo o nabayaran tayo. Walang patid ang pangangampanya niya sa Maynila ang ating Yorme Isko Moreno Domagoso, parang energizer body, no? Energizer bunny, no? Parang ano yun parang baterya yun na hindi nauubusan ng baterya. Pero ang million peso question, matutuloy kaya ang mga pangako niya? O baka naman pangako lang ito para I'll text you later ng tropa mong hindi naman nagre-reply. Huwag kang magpapalipat-lipat ng channel, mga kaibigan, mga kababayan, mga Iskonians, dahil dito ang deep dive na hindi mo alam ang kailangan mo sa buhay mo. Nako mo. Kung first time mo rito, pindutin mo na yung subscribe button. 2 segundo lang yan o less pa. Mas mabilis pa kaysa sa pag-order mo ng kape sa umaga. At kung taga Maynila ka, i-like mo na rin ito para malaman natin kung Team Yorme ka o Team Sana Matuloy. Let's go! So, sino ba talaga si Francisco Isko Moreno Domagoso o Yorme Isko Moreno Domagoso? Kung millennial ka, baka kilala mo siya bilang Yorme. Kung Gen X ka naman, nabutan mo pa siguro siya ng That's Entertainment. Oo mga kaibigan, artista siya noon. Mula sa pagiging heartthrob na hinahabol ng fans hanggang sa pagiging ama ng Maynila na hinahabol ng traffic, hindi mo masasabing boring ang life story niya. Pero bakit siya bumabalik mga kaibigan ko, mga kababayan ko, mga Iskonians? Hindi ba siya napagod sa Manila City Hall? O baka naman namimiss niya ang amoy ng estero at ingay ng Divisoria? Naging mayor siya from 2019 to 2022 at kung naalala mo, siya yung tipong hands-on, naka-jeans, naka-t-shirt, may walis pa sa kamay, parang kapitbahay mo lang na naglilinis ng bakuran tuwing Sabado. Pero hindi siya nakontento Hindi siya nakontento sa 3 taon. Sabi ng kampo niya, hindi siya nagpapakampante kahit lamang daw siya sa surveys. Alam niya mga boss, no? Talagang alam na alam niya na kailangan ng mga Manilenyo ng plataforma, hindi lang ng gwapo-gwapuhan, kahit bonus points pa rin yon, aminin natin. Okay, pero seryoso bakit siya mahalaga? Kasi si Yorme hindi lang basta kandidato, parang action star na may misyon. Kaya nga siya tumakbo ulit. Gusto niyang tapusin ang 9 na taong termino kung mananalo siya. 9 na taon sa panahon na yan, baka matapos niya ang mga proyekto niya o baka matuto na rin siyang mag-selfie nang hindi gumagalaw ang camera. Yun, no? Kung nakita mo si Yorme lately para siyang kandidato sa Survivor Manila Edition. Walang tigil ang kampanya mula Tondo hanggang Ermita para hindi siya natutulog. Sabi ng team niya, gusto niyang marinig ang hinaing ng tao. Sino ang mga hinintay niya? Una, mga senior citizens, lolo, lola, mga lolo at lola natin ng gusto ng mas mabilis na pensyon. Pangalawa, mga estudyante, mga kabataan na sawang-sawa na sa online class at mahal na tuition. At pangatlo, ang mga reyna ng palengke, mga nanay natin na alam kung magkano ng bawang ngayon, no? Spoiler alert, 50 pesos na yung maliit na supot. Speaking of palengke, nabili ko to kahapon, 50 pesos to, mga kaibigan. Yung bawang na sinasabi natin, kung kaya ni Yorme ibaba ang presyo nito, baka nga siya na talaga ang superhero natin. Pero seryoso ang focus niya raw ay gawing mas maayos ang Maynila. Sabi niya, gusto niyang mahimbing na ulit ang tulog natin at panatag na ang isipan natin. Pero teka, Yorme, paano matutulog ng mahimbing kung dugyot pa rin ang kalsada at salasalabat ang mga sidewalk vendors?
Malaking tanong yan mga kababayan. Pero hindi lang yan ang plano niya ha. Gusto rin daw niya marinig ang sumbong ng tao mula sa mga tricycle drivers hanggang sa mga tindera ng balot. Kaya nga siya paikot-ikot sa Maynila. Parang delivery rider na hindi nawawalan ng order. Pero ang tanong, kaya ba niyang i-deliver ang mga pangako niya? Abangan natin. Alam, yan ha. Ayan mga kababayan ko, mga ka-Iskonians, napunta na tayo sa next topic natin. Ang estado ng Maynila ngayon. Kung taga Maynila ka, alam mo to, ang traffic, parang X na hindi nawawala sa buhay mo. Palagi kang stuck. At yung langsangan, sabi ng mga sumbong, dugyot na ulit. Parang nawala si Yorme, nawala rin ang disiplina. Pero wag kang mag-alala mga kaibigan dahil isa-isahin natin ito. Numero 1, traffic. Alam mo yung feeling na umaalis ka sa bahay ng 7 a.m. para sa 8 a.m. class pero 9 a.m. ka pa rin nasa kalsada. Ganon. Numero 2, basura. Numero 2, basura. May mga estero na puno ng plastic, parang open buffet para sa lamok. Numero 3, mga palengke at sidewalk. Sa labat ang mga tindahan, minsan hindi mo na alam kung daan ba ito o bazaar. Tignan mo ito ha, parang ganito ang Maynila ngayon. May tindahan ng damit dito, may nagtitinda ng chicharon dito, tapos biglang may tumawid na aso. Pero seryoso ha, hindi natin masisisi ang mga vendors. Hanap buhay yan eh. Ang tanong, paano ito aayusin ni Yorme kung sakaling manalo siya ulit? Kasi nung mayor siya, naayos niya to dati. Nawala ang mga sagabal sa kalsada, pero bakit bumalik? Parang diet na sinimulan mo tapos biglang nag-cheat day ka ng 1 taon. Nako po! At huwag kalimutan ha, ang baha. Classic Manila problem. Pag umulan ng 10 minuto, swimming pool na ang rekto. Kaya nga sabi ng iba, kailangan natin ng mayor na hindi lang magwawalis, kundi naglilinis ng drainage. Kaya mo ba yan, Yorme? Ngayon, pag-usapan natin ang mga pangako ni Yorme, past versus present. Noong 2019, nangako siya ng mas maayos na Maynila at in fairness, nag-deliver siya ng ilang bagay. Naayos ang mga sidewalk sa Divisoria, nalinis ang mga estero at nagkaroon pa ng bagong housing projects. Pero hindi natapos ang termino. Termino niya kasi tumakbo siyang Pangulo noong 2022 at alam naman natin, hindi siya nanalo. At ako ang isa sa mga nanawagan at that time na huwag siya tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya nga lang, hindi po tayo pinakinggan, tumakbo siya at natalo. So balik Maynila siya ngayon ha, parang to take 2 ng pelikula niya, pero sana mas maganda ang ending. So ano ang bago niyang pangako mga kaibigan, mga kababayan ko, mga Iskonians? Una, mas mahimbing na tulog para sa Manileño, meaning mas kaunti ang stress sa kalsada at basura. Pangalawa, mas maayos na serbisyo para sa seniors, students at mga nanay. Pangatlo, tatapusin niya raw ang 9 na taon kung mananalo siya. 9 na taon ha, sa panahon na yan, baka flood-free na ang Maynila o baka may teleportation na rin sa MRT. Paano natin malalaman kung tutuloy ito? Titingnan natin ang track record niya. Nung mayor siya, mabilis siyang kumilos, pero hindi lahat natapos. Siyempre, 3 taon lamang. Halimbawa, yung mga housing projects, magandang simula pero marami pang kulang. Kaya ang tanong, kaya ba niyan tapusin ito sa 9 na taon? Tingin ko, oo naman. O baka naman, pangako lang ito ulit na parang bukas na lang yung assignment ng estudyante. Ngayon, pakinggan natin ang mga hinaing ng tao. Una, isang lola, si Lola Linda, senior citizen. Yorme, sana mas mabilis ang pensyon namin. Ang tagal ng pila para kaming nag-audition sa game show. Susunod, si Kuya Juan, estudyante. Yorme, sana mas mura ang pamasahe at tuition fee. Nauubos ang baon ko sa jeep. Wala na pong pang Jollibee. At si Ate Marites, nanay sa palengke. Yorme, ayusin mo ang presyo ng bilihin. 50 pesos na ang bawang, parang ginto na ito. Sila ang mga boss natin, mga kaibigan. Kung gusto ni Yorme manalo, sila ang kailangan niyang pakinggan. Hindi lang yung mga survey, kaya nga sabi niya, gusto niyang marinig ang sumbong ng tao. Pero Yorme, sana hindi ka lang nakikinig, sana may action din. Ayan mga ka-Maynila ha, 2 oras na tsikahan tungkol kay Yorme Isko Moreno Domagoso. Walang patid ang kampanya,
Pero matutuloy kaya ang pangako? Sa totoo lang, nasa kamay natin yan, ha? Kung boboto tayo at maniningil ng results, kaya kung Team Yorme ka, i-like mo tong video na ito. Kung hindi ka sigurado, sabihin mo sa comments. Yorme, prove it! At kung namimiss mo na maayos ang Maynila, i-share mo to sa tropa mo. Salamat sa inyong lahat at hanggang sa susunod. Ingat sa traffic, mga boss.